Welcome back to John in Canada. Ngayong araw na to ay magdadrive tayo ng higit 13 hours o 1,300 kilometers din na road trip papuntang Quebec City. Pwedeng liparin ang Quebec City from where we live, pero dahil summer naman ngayon, magdadrive tayo ng 13 hours. And after 13 hours, here we are. Tara, explore tayo! Old Quebec is a UNESCO World Heritage Site, kaya naman bawat kanto, Instagrammable. Cobblestone streets, cute cafes, at ang vibe, romantic. Kaya perfect sa mga nagdi-date dyan. First impression, napaka-charming. Look at those old buildings, parang ibang bansa talaga kasi. This is my first time here in Quebec City after living for so many years here in Canada. Lakad-lakad muna tayo. Alam niyo bang ang Old Quebec ang tanging walled city sa buong North America? Oo, dito lang sa Quebec City kayo makakakita ng ganitong classic European vibes. At kung napansin nyo, parang nasa Paris tayo, no? Well, fun fact, about 95% ng mga tao dito, French-speaking. Kaya kung may marinig kayong bonjour o comment ça va, aba, replyan nyo rin ng bonjour para feeling local. At kahit anong buwan pa yan, dito sa Boutique de Noël, Pasko ang vibe. Pagpasok mo pa lang, parang bumalik ka sa holiday season. Mula sa mga kumikinang na decoration hanggang sa cozy na atmosphere, ang saya lang sa feeling. Ganun din yung mga ibang stores na around the area lang. Masayang maglakad-lakad dito sa cobble streets ng walled city na ito. Pagod man ang mga paa, busog naman ang mga mata sa mga pwedeng pasyalan dito. At syempre, isa sa mga pinaka-exciting na part sa paglalakad sa city ng ganitong oras, ang mga buskers. May music, may street art at syempre may mga acrobatic stunts na talagang mapapahinto ka sa galing. Grabe yung energy ng mga street performers dito. Ibang klase. Minsan mas enjoy pa to kasi sa regular shows kasi ramdam mo yung raw talent at passion nila. Kung hanap mo ang isa sa pinakasikat at pinakamatagal ng pasyalan sa Quebec City, ito na yon, Dufferin Terrace. Isang boardwalk na may napakagandang view ng St. Lawrence River. Perfect para sa slow walks at sightseeing. Ang vibe dito, relaxing pero buhay na buhay. Ang hangin, presko. Ang view, panoramic. At kahit saan ka lumingon, parang nasa postcard ka. At syempre, hindi kumpleto ang trip dito kung hindi mo masisilayan ang pinaka-iconic na landmark ng Quebec City, ang Chateau Frontenac, kilalang hotel sa mundo. At kung titingnan mo, parang galing mismo sa fairy tale. Ang ganda, diba? Pero hindi lang siya pang picture, mayaman din ang history nito. Mula sa mga world leaders na nagstay dito hanggang sa pagiging isa sa most photographed hotels in the world. Talagang may dating. Sa pag-ikot-ikot namin dito sa Quebec City ay napamangha kami sa iba't ibang talentong nakita namin dito. And the walled city is walkable at hindi lang siya pang individuals kasi pwede din siyang pang couple, pang family at pang buong barkada. At kung hanap niyo talaga ay ang feels na pang Old Quebec, ito na yon.
Sa gitna ng makasaysayang cobblestone streets, maririnig mo ang tunog ng violin na parang soundtrack ng isang lumang pelikula. Sa bawat kanto ng Old Quebec, may kwentong binubulong ang hangin. At sa bawat himig ng violin, may alaalang nabubuhay. Lakad lang, damhin ng musika at hayaang dalhin kayo ng tunog sa ibang panahon. Imagine cobblestone streets, vintage buildings, tapos may live violin music pa. Ang feels, parang nag-time travel tayo. Kung ganito palagi ang biyahe, sign me up! Kung gusto niyong makahanap ng ultimate chill ride malapit sa Quebec City, ito na yon, Île d'Orleans. Imagine this, open roads, fresh air, at walang ingay ng syudad, kundi puro nature vibes lang. Plus, bonus na may vineyards, lumang bahay at postcard-worthy views sa bawat kanto. Saktong-sakto to para sa isang laid-back bike ride na may kasamang history, culture, at syempre, food trip. Kaya ano na? Ready na? Tara na! Sobrang panalo ng view dito. Kalma lang ang tubig, presko ang hangin, at ramdam mo talaga ang probinsya vibes ng Île d'Orleans. Perfect spot para magpahinga, huminga ng malalim, at mag-enjoy sa tahimik na tanawin. Ang sarap lang sa feeling. And of course, we're gonna drop by at the chocolate restaurant. Pagkatapos ng bike ride, syempre kailangan natin ng reward. Kaya dumaan tayo sa isang chocolate store dito sa Île d'Orleans. At alam niyo naman, pag may tsokolate, may ice cream. Saktong-sakto sa init ng panahon. Creamy, rich at tamang-tama ang tamis. Grabe, bawat kagat parang may fireworks sa lasa. Ang tanong, isang scoop lang ba o dadagdagan pa? Dito sa islang to, hindi lang tanawin ang pang postcard, pati tsokolate, pang world class, at syempre hindi natin palalampasin yan. Kung mahilig kayo sa tsokolate, isang bagay lang ang sigurado. Pagpasok niyo dito, hindi kayo lalabas na walang bit-bit. Nagbike lang kami tapos biglang may fresh strawberries na. Pati wine tasting, napadaan lang pero sulit na sulit. Sobrang sweet ng strawberries. Hindi ka makakaalis na wala kang bit-bit talaga. Sunny day, so it means it's beach days. Hindi ko na kayang hindi i-share. Napadaan din kami sa isang beach dito sa islang to. Walang ka-effort pero sobrang perfect. Ang tahimik, ang ganda ng view, at yung tubig, super clear. Hindi lang siya basta beach, kundi beach na may laid-back vibe. May mga maliliit na bato, soft sand, at yung hangin, parang may sariling calm na rhythm. Minsan yung mga beach na hindi mo inaasahan, yun pa yung may pinaka-perfect na feeling. Hindi mo na kailangan ng fancy amenities, basta fresh air, nice view at ang chill ng vibe, tama na yun. Ibang araw na naman at syempre, hindi pwedeng walang food trip. Napadpad kami sa isang bakery at tinikman ang paillard at mga French pastries nila. Sobrang sarap, para kang tinangay sa Paris. Para sa mga mahilig sa pagkain, isa to sa mga must-try. Hindi lang basta pastry, pati ang quality, ipinuhos nila dito. Grabe, masarap lang mag-breakfast dito. Feeling gourmet na! After that fun bike ride from Île d'Orleans, bumalik ulit tayo sa Quebec City para i-feature naman ang Old Quebec ng maliwanag ang panahon. Dalawa sa first vlog natin kung saan medyo madilim, ngayon ang makikita nyo ay ang lively streets, bright colors at ang ganda ng architecture ng mga lumang buildings. Ang Old Quebec City, lalo na kapag maliwanag, parang lumang kwento na binuhay. Sobrang ibang vibe, diba? Lalo na ngayon, with the sun shining, ang ganda ng mga tanawin, lalo na ang Chateau de Frontenac. Totoo talaga na bawat street, may bagay talagang pwedeng ma-explore. Sulit mag-explore dito, lalo na kapag maliwanag ang araw. Ito naman ngayon ang Petit Champlain, isa sa mga pinaka-charming na kalye sa Old Quebec. Ang makukulay na bahay, streets at mga boutique shops, perfect para sa mga gustong mag-relax at mag-explore. Gusto ko ang vibe dito. Tahimik pero puno ng buhay. Kung gusto mong maglakad-lakad, mamili, o kahit mag-coffee break lang, perfect spot na to. Kaya kung gusto niyo ng konting history, culture at shopping, walang tatalo sa street na to. Kung ayaw mo namang mag-do-it-yourself, meron ding mga tour companies na nag-ooperate to make your tour smoother.
Siyempre pa, hindi na naman mawawala ang food trip natin dito. Ito yata ang pinaka-the best na carbonara na natikman ko sa buong buhay ko. Yung crispy bacon sobrang nakakamiss. Talagang hindi nakakapagod mag-ikot o maglakad dito sa walled city ng Quebec. Totoo yung sinasabi ng iba na pag nakapunta ka na dito, gusto mo talaga siyang balikan. At kung ikaw naman ay isang true-blooded fan ng Korean novelas, isa to sa pinakasikat na filming location ng Goblin Before. Nandito kasi ang Red Door. Alright, that's a wrap for this video. Salamat sa pagsama sa amin sa trip na to, na puno ng mga spontaneous adventures at bagong discoveries. Until next time, stay curious, keep exploring, and always find the joy in everything. See you on the next one.